Sa panahon ngayon ng instant replies, scene zones, typing indicators, at non-stop content, parang naging normal na lang ang pagiging available 24/7. Pero pansinin mo ito, bakit parang mas naa-attract ang mga tao sa mga hindi available? Bakit yung hindi expressive, hindi needy, at minsan hindi mo pa nga maintindihan, sila pa yung naiisip mo lagi? Ito ang tinatawag na the art of emotional ambiguity. At kung marunong kang gumamit nito, hindi mo na kailangang habulin ang atensyon ng iba dahil sila mismo ang kusang lalapit kahit hindi mo sila kinukulit. Ito ang Stoic advantage na hindi alam ng karamihan. Una sa lahat, kailangan mong maintindihan. The brain is obsessed with solving puzzles. Kapag may isang tao na predictable lagi kang nare-replyan, lagi siyang sweet, lagi siyang available, ang utak ng kausap mo ay walang challenge, walang thrill, walang puzzle. Pero kung may emotional ambiguity, ibig sabihin, hindi ka agad nagpapakita ng emosyon. Hindi mo agad binibigay ang validation. Hindi klaro kung gusto mo siya o hindi. Ang utak ng kausap mo ay mapapaisip, ano bang iniisip nito? May gusto ba siya o wala? Ano bang nararamdaman niya talaga? At kapag napaisip sila, nagsimula na ang attraction. Dahil ang utak ng tao ay gustong-gusto ng open loops, mga tanong na hindi pa nasasagot. Ayon sa Stoic philosophy, hindi mo kontrolado ang ibang tao pero kontrolado mo ang sarili mo. At dito nagsisimula ang tunay na power. Habang ang karamihan ay nagmamadaling mag-reply, magpakilig, magpa-cute, o magpakita ng emosyon para lang mapansin, ang isang Stoic ay composed, calm, deliberate. Hindi siya nagpapadala sa hype. Hindi siya nagpaparamdam para lang sa validation. Hindi siya nagpapakita ng emosyon kung hindi pa ito handa o totoo. At dahil dito, nagkakaroon siya ng aura ng mystery at control. Sa Stoicism, emotional control is a virtue. At sa modern dating at social dynamics, emotional control is magnetic. May concept sa psychology na tinatawag na variable reward. Ito yung principle kung bakit nakaka-addict ang mga slot machine, online games at social media likes. Kapag hindi mo alam kung kailan darating ang reward, mas lalo kang naa-addict. Hindi mo alam kung mananalo ka. Hindi mo alam kung magre-reply siya. Hindi mo alam kung gusto ka rin ba niya. At dahil dito, mas lalo kang nai-engage. Ngayon isipin mong ikaw ang tao na nagdadala ng emotional ambiguity. Hindi ka cold. Hindi ka rin overly warm. Hindi mo sila nire-reject. Pero hindi mo rin sila kinukulit. You are centered, unpredictable, and that makes you powerful. Maraming lalaki at babae ang nagkakamali dito. Akala nila, mas maraming effort ay mas mataas ang value. Pero sa totoo lang, ang taong may self-restraint ang mas pinapahalagahan. Kung kaya mong pigilan ang sarili mong mag-reply agad, kung kaya mong huwag mag-post ng emosyon mo online, kung kaya mong hindi maging reactive kahit may nakita kang nakakainis o nakakakilig, ibig sabihin, may mastery ka. At sa mundo ngayon kung saan lahat ay pabibo, emotional at OA, ang taong kalmado, misteryoso, at self-contained ay parang anomaly. Kaya sila hinahanap, kaya sila hindi makalimutan. Ang taong hindi nagpaparamdam ng sobrang emosyon ay hindi nangangahulugang wala siyang nararamdaman. Ibig sabihin lang, marunong siyang i-handle ang sarili niya at yan ang isang quality na napakalakas. Hindi ito pagiging torpe o mahiyain. Ito ang tinatawag na conscious emotional control. Kapag hindi mo pinipilit ang koneksyon, kapag hindi mo hinahabol ang validation, nagkakaroon ng natural attraction. Ang presence ng isang taong may ganitong mastery ay hindi laging naririnig pero nararamdaman. Ngayon baka isipin mo, so kailangan ko palaging magpa-hard to get. Hindi. Ito ang pagkakaiba ng emotional ambiguity sa emotional manipulation. Ang emotional ambiguity ay rooted sa authentic Stoic control. Hindi ito laro kundi disiplina. Narito ang ilang prinsipyo para ma-apply ito sa totoong buhay. 1. Delay your responses intentionally. Hindi mo kailangang mag-reply agad. Hindi dahil gusto mong paasahin, kundi dahil hindi ka aliping kailangan laging available. 2. Don't overshare your emotions. Hindi lahat ng nararamdaman mo kailangan mong i-post o sabihin. May power sa pagiging reserved. 3. Be present when needed but not always. Kapag kausap mo sila, focus ka. Pero outside that, bumalik ka sa sarili mong mundo. 4. Detach from outcome. Hindi mo goal na magustuhan ka nila. Goal mo ay manatiling kalmado, consistent at grounded sa sarili mong value.
5. Silence is a message. Hindi mo kailangang laging magsalita para iparamdam ang presence mo. Minsan ang katahimikan mo ang pinakamatinding pressure sa kanila. Kapag master mo na to, hindi mo na kailangang magpa-impress. Nagiging magnetic ka kahit wala kang ginagawa. At yan ang hindi alam ng karamihan. Hindi lang ito gumagana sa dating. Gumagana rin ito sa negotiation, leadership, sales, at kahit sa personal boundaries. Ang taong hindi klaro pero calm at composed ay laging tinitingnan bilang may alam, may depth, may say. Hindi dahil siya ang pinakamagaling magsalita, kundi dahil alam niyang hindi niya kailangang patunayan ang sarili niya sa lahat ng oras. At yan ang tunay na stoic. Tahimik, hindi kailangan ng atensyon, pero hindi mo rin basta-basta makalimutan. Kaya sa susunod na mapansin mong may taong hindi mo makalimutan, tanungin mo ang sarili mo, ginawa ba niya yon sa sobrang effort? O dahil lang hindi mo siya mabasa? At kung gusto mong maging ganon, hindi reactive, hindi predictable, at hindi attached sa validation ng iba, then embrace the art of emotional ambiguity, live with restraint, speak with intention, and walk with the calm of someone who doesn't need anything, but attracts everything. Kung gusto mo pa ng ganitong content na pinaghalong stoicism, psychology at real-life power, don't forget to subscribe. Kasi habang sila ay nagrereklamo kung bakit sila iniwan, ikaw natututo kung paano hindi mapansin pero hindi makalimutan.